Welcome sa Solid Kaals, ang tahanan ng iyong modernong alternative education benchmarks. Ngayong gabi, haharapin natin ang PEP2, ang ating opisyal na Junior High School Communication Skills Battery na sumasaklaw sa English and Filipino Literacy Validation ng Bureau of Education Assessment or BEA. Ang format natin ngayon ay diretsong mock test mula questions 1 hanggang 10 at sa huling bahagi ay hihimayin natin ang bawat step-by-step taglist explanation at grammar techniques. Check our YouTube shopping shelf below for our highly recommended study tools. Ihanda ang inyong scratch papers at simulan na natin ang question number 1. Question number 1. Choose the grammatically correct verb to complete the sentence. The theme of dedicated public school teachers blank an interactive seminar next Tuesday. Option A, attends. Option B, attend. Option C, attending. Option D, are attending. Mag-ingat sa tinatawag na intervening prepositional phrases. Ang tunay na subject ba rito ay ang plural word na teachers o ang singular collective noun na team. Isulat ang inyong sagot habang tumatakbo ang 15 segundong visual bar time. Question number 2. Read the sentence and identify the meaning of the bold word. The principal's speech was incredibly concise, lasting for only 3 minutes, but clearly explaining all the new school guidelines. Here are the options. Option A, long and boring. Option B, loud and aggressive. Option C, brief and to the point. Option D, confusing and messy. Gamitin ang ating context clue shortcuts. Sabi sa pangungusap, ang speech daw ay nagtagal lamang ng 3 minutes pero naipaliwanag naman ng clearly ang lahat. Ibig sabihin, maikling ngunit siksik ang mensahe. Piliin ang inyong sagot. Question number 3. Read the short passage. We have been waiting in this long registration line for over 4 hours under the scorching sun. This administrative delay is completely unacceptable and someone needs to fix this broken system immediately. What is the primary tone of the speaker? Option A, cheerful and enthusiastic. Option B, calm and indifferent. Option C, humorous and playful. Option D, frustrated and critical. Suriin ang mga emotional na susing salita na ginamit gaya ng scorching sun, completely unacceptable and broken system. May saya ba o may matinding pagkadismaya at pagpuna ang nagsasalita? Isulat ang letra. Question number 4. Which of the following sentences is written strictly in the active voice? Let's check the choices. Option A, the beautiful graduation dress was sewn by Aling Maria. Option B, Juan completed his heavy modular assignments before midnight. Option C, the national entrance exam was officially checked by the computer. Option D, a fresh cup of coffee was brought to the teacher by the student. Sa active voice, ang mismong subject o ang unang pangalan ang siyang direktang gumagawa ng kilos o action. Kapag ang pangungusap ay gumagamit ng was plus verb by, iyan ay passive voice. Markahan ang tamang letra sa inyong papel.
Question number 5. Punan ang patlang ng wastong salita. Nag-aaral blank mabuti si Benito gabi-gabi upang makapasa siya sa darating na PEP Acceleration Exam. Option A, ng NANG. Option B, ng NG. Option C, kung. Option D, din. Paboritong tanong ito ng BEA Exam Board. Ang patlang ay sinusundan ng salitang mabuti na isang pang-abay na naglalarawan kung paano ginagawa ang kilos o pandiwang nag-aaral. Aling anyo ng nang o ng ang ginagamit sa unahan ng pang-abay? Isulat ang sagot. Question number 6. Dahil sa walang humpay na pagputol ng mga puno sa kagubatan, mabilis na gumuho ang lupa sa gilid ng bundok nang bumuhos ang malakas na bagyo. Ano ang bunga sa pahayag? Option A. Walang humpay na pagputol ng mga puno. Option B. Nang bumuhos ang malakas na bagyo. Option C. Mabilis na gumuho ang lupa sa gilid ng bundok. Option D. Ang pagtatanim ng mga bagong halaman. Tandaan ang panuntunan sa Filipino literacy. Ang sanhi ay ang dahilan at ang bunga ay ang resulta o kinalabasan. Alin sa mga pagpipilian ang naging direktang resulta ng pagkaubos ng mga puno? Piliin ang inyong sagot. Question number 7. Alin ang pang-uri sa sumusunod na pangungusap? Si Cardo ay gumamit ng matalas na lapis upang markahan ang mga sagot sa kanyang papel. Let us read the choices. Option A, gumamit. Option B, matalas. Option C, lapis. Option D, papel. Ang adjective o pang-uri ay salitang naglalarawan sa katangian ng isang pangalan o bagay. Ano ang katangian ng lapis na ginamit ni Cardo sa pangungusap? Isulat ang titik sa scratch paper. Question number 8. Ano ang kahulugang konotasyon ng salitang may salungguhit? Maraming mag-aaral ang natatakot sa gurong iyon dahil siya ay kilalang mabangis magbigay ng pagsusulit. Option A, isang uri ng hayop sa gubat na nangangagat. Option B, may dalang mahaba at matalas na kuko. Option C, natutulog sa loob ng madilim na kwarto. Option D, napakahigpit, seryoso o mahirap magpa-exam. Tandaan ang pinagkaiba sa PEP framework. Ang denotasyon ay literal na kahulugan mula sa diksyonaryo. Ang konotasyon naman ay ang nakatagong kahulugan o simbolo base sa konteksto. Ano ang ibig sabihin ng mabangis pagdating sa pagbibigay ng exam? Piliin ang tamang sagot. Question number 9. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tanging klasifikado bilang isang opinyon? Let's check the choices. Option A, sa aking palagay, mas madaling mag-aral kung gabi kaysa sa umaga. Option B, ang wikang Filipino ay batay sa Tagalog ayon sa kasaysayan. Option C, may 12 buwan sa loob ng isang formal na taon. Option D, ang National Capital Region ay binubuo ng iba't ibang lungsod. Hanapin ang pangungusap na naglalaman ng opinion indicator o pareralang nagpapakita ng pansariling pananaw na pwedeng magbago depende sa tao. Isulat ang sagot sa inyong papel. Question number 10. Basahin ang talata.
Ang edukasyon ay isang panghabang buhay na proseso. Hindi ito natatapos sa loob ng silid-aralan o pagtanggap ng diploma. Habang ang isang tao ay patuloy na nagbabasa, nakikipag-usap at natututo sa kanyang mga karanasan sa trabaho, patuloy niyang pinauunlad ang kanyang sarili. Ano ang pangunahing kaisipan ng talata? Option A, ang diploma ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Option B, ang pag-aaral ay para lamang sa mga mayayamang individual. Option C, ang tunay na pagkatuto ay patuloy na nagaganap sa buong buhay ng tao. Option D, hindi na kailangang pumasok sa paaralan upang maging matalino. Narito na ang huling tanong. Ang pangunahing kaisipan ay ang pinakabuod o mensahe ng gustong iparating ng buong talata. Natapos na natin ang 10 mahahalagang item ng ating Communication Skills Assessment. Huwag munang aalis dahil sisimulan na natin agad ang formal na paghimay sa ating master key at step-by-step structural explanation sa susunod na slide. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ang tamang sagot para sa question 1 ay A. Stance. Ito ay isang classic rule sa subject-verb agreement na tinatawag na intervening phrase trap. Ang pariralang of dedicated public school teachers ay isang prepositional phrase lamang na nagbibigay ng extra detail. Ang tunay na subject natin ay ang salitang team na isang singular collective noun. Dahil singular ang subject, ang ating verbs na present tense ay dapat may S sa dulo, kaya attends ang tama. Mabilis na study tip para sa inyong notes. Upang madali ninyong makilala ang mga subject sa mahahabang English structures, gumamit kayo ng affordable passer highlighters na makikita niyo sa ating YouTube shopping display sa ibaba para markahan ang mga prepositional phrases habang nakapost ang video. Letrang A ang ating sagot. Para sa number 2, ang tamang sagot ay option C, brief and to the point. Ang salitang concise sa English literacy ay nangangahulugang maikli ngunit malinaw o siksik sa impormasyon. Ang pinakamalaking context clue natin sa pangungusap ay ang pariralang lasting for only 3 minutes but clearly explaining all guidelines. Dahil maikli ang oras ngunit naintindihan ng lahat, ibig sabihin ito ay brief and into the point. Kaya letrang C ang ating tumpak na sagot. Ang tamang sagot sa numero 3 ay option D, frustrated and critical. Ang tono o text tone ay sumasalamin sa emosyon ng sumulat. Mapapansin natin ang galit at pagkadismaya ng speaker dahil sa paggamit ng mga padamdam o exclamation points at mga katagang completely unacceptable at broken system. Nagpapahayag ito ng pagkabigo o frustration at matinding pagpuna o panunuri sa delay ng kumpanya, kaya letrang D ang ating sagot. Para sa number 4, ang tamang sagot ay option B. Juan completed his heavy modular assignments before midnight. Sa active voice, ang paksa o ang unang noun ang siyang gumagawa ng aksyon. Dito, si Juan bilang subject ang mismong gumawa ng kilos na completed na verb sa kanyang mga assignments, object. Ang options A, C at D naman ay pawang mga passive voice dahil gumagamit sila ng was sewn by, was checked by, and was brought by, kung saan ang tagagawa ng kilos ay nilalagay sa dulo ng pangungusap. Letrang B ang ating pinal na sagot. Ang tamang sagot sa numero 5 ay option A, nang na mahaba. Balikan natin ang halagang tuntunin sa Pilipino. Ang nang na mahaba ay ginagamit sa unahan ng mga pang-abay o adverbs na naglalarawan kung paano ginawa ang isang kilos. Dahil ang salitang kasunod ng patlang ay mabuti,
na naglalarawan sa paraan ng kanyang pag-aaral. Ang wastong gamit ay nang. Ang nang na maikli naman ay ginagamit sa unahan ng mga pangalan o direct objects tulad ng bumili ng libro. Helpful tool para sa inyong review setup. Habang kinokopya ninyo ang kaibahan ng nang at nang sa inyong notebooks, gumamit kayo ng adjustable desktop phone stand mula sa ating channel shopping tool sa ibaba para matatag ang inyong screen habang kayo ay nagsusulat. Letrang A ang ating sagot. Para sa number 6, ang tamang sagot ay option C. Mabilis na gumuho ang lupa sa gilid ng bundok. Ang pangungusap ay nagsisimula sa pariralang dahil sa walang humpay na pagputol ng mga puno. Ito ang ating sanhi o dahilan. Ang naging direktang kinalabasan, resulta o bunga nito nang bumuhos ang bagyo ay ang pagguho ng lupa. Kaya letrang C ang ating wastong bunga. Ang tamang sagot sa numero 7 ay option B, matalas. Ang pang-uri o adjective ay salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa katangian ng isang pangalan o noun. Sa ating pangungusap, ang salitang lapis ay isang ngalan ng bagay. Ano ang katangian ng lapis na ginamit ni Cardo? Ito ay matalas. Kaya ang salitang matalas ang ating pang-uri. Ang gumamit naman ay pandiwa o verb. Kaya letrang D ang ating sagot. Para sa bilang 8, ang tamang sagot ay option D. Napakahigpit, seryoso o mahirap magpa-exam. Tandaan ang kaibahan sa PEP Assessment Matrix. Ang denotasyon ay ang literal na kahulugan mula sa diksyonaryo, gaya ng mabagsik na hayop sa gubat sa option A. Ngunit ang hinahanap natin dito ay ang konotasyon o ang nakatagong contextual na kahulugan. Kapag sinabi nating mabangis magbigay ng pagsusulit ang guro, ibig sabihin nito ay napakahigpit niya o seryoso at mahirap ipasa ang kanyang mga exam. Kaya letrang D ang ating sagot. Ang tamang sagot para sa bilang siyam ay option A. Sa aking palagay, mas madaling mag-aral kung gabi kaysa sa umaga. Ang option B, C at D ay mga purong katotohanan, facts, dahil sila ay napatunayan na sa kasaysayan, kalendaryo at geografiya ng bansa. Ngunit ang option A ay nagsisimula sa opinion indicator na sa aking palagay. Ang oras ng epektibong pag-aaral ay nakadepende sa katawan at sitwasyon ng bawat tao, kaya ito ay isang opinyon. Isa pang mahalagang tip para sa ating Solid Ka-ALS community. Kung nagpiprint kayo ng mga English and Filipino simulated placement charts o questionnaires, bumili kayo ng bulk A4 copy paper ream sa ating YouTube shopping window sa ibaba upang mas makatipid kayo sa inyong study supplies. Letrang A ang ating sagot. Para sa ating huling item, ang tamang sagot ay option C. Ang tunay na pagkatuto ay patuloy na nagaganap sa buong buhay ng tao. Ang pangunahing kaisipan o main idea ay ang mensaheng pinapahayag ng buong teksto. Sinabi sa unang linya pa lang na ang edukasyon ay isang panghabang buhay na proseso na patuloy na nagaganap sa pamamagitan ng pagbabasa at mga karanasan sa trabaho kahit tapos ka na sa silid-aralan. Ang pangungusap C ang pinakamandang kabuuan nito, kaya letrang C ang ating pinal na sagot. Binabati ko ang lahat na nakakuha ng mataas na marka ngayong araw. Napakagandang tagumpay ang inyong ipinakita sa pagtatapos ng ating PEP2 Communication Skills Reviewer ngayon. Ang pangunawa sa English at Filipino structures ay may napakalaking puntos sa actual test ng Bureau of Education Assessment o BAA. I-share ang inyong mga naging marka sa comment section sa ibaba upang mabati ko kayo ng personal sa inyong pag-unlad. Sa ating susunod na PEP review video na ipopost natin sa ating regular na schedule, haharapin naman natin ang PEP 3 na tututok sa Core Social Studies Battery o Araling Panlipunan upang suriin ang inyong kaalaman sa kasaysayan, konstitusyon at geografiya ng Pilipinas.
Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ang sharing ito sa inyong mga kaklase o kakilala na nais ding kumuha ng PEP o ALS exam ngayong taon upang sabay-sabay nating maabot ang naudlot na pangarap. Maraming salamat sa inyong sipag ngayon, manatiling matiyaga sa pagre-review at magkikita tayo sa ating susunod na masterclass. Hanggang sa muli!